Totoo ba ang lahat ng to? Anak? Anak ko? Ana? Mama, salamat po at magaling na po kayo. Oo, anak. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Huwag ho kayong mag-alala, Lola Maring. Wala po kayong babayaran. Mula ngayon, magbabago na po ang buhay nyo. Ano ibig mong sabihin? Anak po ng isang milyonarya yung apo ninyo, kaya wala na po kayong dapat na ipag-alala mula ngayon. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng isang dalaga na sa kabila ng pagsubok sa buhay na dinaanan ay hindi pa rin sumuko at patuloy na lumalaban. Ito ay si Lila. Para mas maunawaan niyo ang kwento, ay magsisimula ito sa kabataan ni Lila hanggang sa ito ay magdalaga na. Si Lila ay lumaki sa mahirap na pamilya na ang tanging ikinabubuhay ng mga ito ay paglalako ng mga kakanin at minsan ay mga lutong ulam kagaya ng laing at gabi. Si Lila ay ulila na sa ama sa edad na 9 at hindi nito nakikilala ang kanyang ina dahil iniwan lamang siya nito sa mga magulang nito para sana magtrabaho. Ngunit na aksidente ito at namatay, kaya tanging ang mga abuelo na lamang nito ang nag-alaga na sa kanya. At ito ay sina Lolo Pedro at Lola Maring na kapwa may edad na rin. Lila po, tayo na. Sasama ka ba sa akin o hindi? Tanghali na tayo. Andiyan na po, Lola. Sasama na po ako. Tayo na, tanghali na. Para mapaubos ka agad natin itong laing at na makabili tayo ng bigas. Opo, Lola. Tayo na po. O Pedro, aalis na kami ng apo mo. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Tumango naman si Lolo Pedro, kaya lumakad na ang dalawa para maglako. Bayo na po kayo ng laing. Mainit pa po. Mama, Ale, Kuya, Ate, masarap po itong tinda namin ng lola ko. Dahil sa biba ay mabilis na paubos ng maglola ang tinda nilang laing. Ayan, Lola, napaubos na po natin ang tinda natin. Marami na pong bumili. Oo nga po, dahil yun sa'yo. Magaling ka kasi magbenta. Natutuwa sila sa'yo, kaya bumibili sila sa atin. Swerte talaga yung balat mo sa likod. Hulog ka talaga ng langat sa amin ng lola mo. Hindi po. Masuki na po natin ng halos ang bumibili, Loli. Ibig sabihin, masarap po ang luto nyo ng laing, Lola. Talaga ba po? Masarap talaga yung luto ko. Apo, paborito ko nga po yung luto nyong laing eh. Palagang magana ang kain ko. Ganun ba? Pero pasensya ka na po. Minsan, naisasama pa kita sa paglalako ng mga ulam at kakanin natin. Hindi kasi kaya ng lola mo na dalhin lahat. Ayos lang po, Lola. Mas gusto ko nga pong sumama sa inyo eh. Saka masaya ako nakakatulong sa inyo ni Lola sa hanap buhay natin. Hay, kung buhay lang sana ang ama mong si Lito. Tsak matutuwa sa'yo yon at ipagmamalaki ka. Bukod sa mabait, masipag at matalino ka pang bata. Alaan niyo na po, Lola. At kung nasaan man po si Tatay Lito ngayon, tsak na masaya na po siya. At pangako ko po sa kanya, naiaawan ko po kayo sa hirap ni Lola Pedro. Kaya nga po ako nag-aaral ng maputi, Loli. Huwag mo kaming alalahanin ng lolo mo, apo. Matanda na kami eh. Ang gusto lang namin ay makatapos ka ng pag-aral mo at nang makahanap ka ng magandang trabaho. At hindi ka magaya sa amin ng lolo mo. Isang kahig isang tuka. Magtatapos po ako, Lola. Pangako po yan. At hindi po naman pwede na huwag ko kayong alalahanin ni Lolo. Lolo at Lola ko po kayo eh. Kaya kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Niyakap na lamang ni Lola Maring ang apo at niyaya nang umuwi. Matapos nilang makabili ng bigas na siyang sasaingin ng mga ito para sa kanilang pananghalian. Samantala, sa isang maunlad na lungsod, sa isang mansyon. Anong balita, Minda? Hindi pa rin ba nakikita ng inupahan mong detective si Lito? Hindi pa, Amelia. Wala kasing nakakakilala kay Lito sa lugar kung saan ito dati nakatira. At ang alam lang ng mga tao ay umuwi daw ito ng probinsya 8 taon na nakakaraan. Tulungan mo akong mahanap si Lito, Minda. Para mo ng awa, gusto ko nang makita ang anak ko. 8 taon na ako nangungulila sa anak ko. Kung kailangan na halugugin ng detective na kilala mang Pilipinas, gawin niya.
Magbabayad ako ng malaki sa kanya. Makita niya lang ang anak ko. Ang problema ay wala tayong anumang pinangahawakan na pagkakakilanlan sa bata, Amelia. Saka para kasing sinadya na bigla na lang umalis si Lito. Dala ang anak niyo ng walang dahilan. Meron, Minda. Nalaman ni Lito na ipapakasal ako kay Amado dahil ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Dahil nga sa katayuan niya sa buhay. At nalaman ko din na tinakot ng aking ama si Lito noon na papatayin kung hindi niya ako lalayuan. Hindi kaya ang mga magulang mo din ang dahilan ng pag-alis ng biglaan ni Lito dala ang anak niyo? Maaari nga yun, Minda. Maaaring may kinalaman sila sa pagkawala ni Lito. Kasama ng anak ko. Pero ngayong wala na sila at nalipat na sa akin lahat ng kayamanan nila. Gagamitin ko lahat yun para makita ang anak ko na nilayo nila sa akin. Sige, Amelia, tutulungan kita. Gagawin natin ang lahat para mahanap ang anak mo. Pero may mga palatandaan ka ba na pwede mapagkakakilanlan natin sa kanya? 9 na taon na siya ngayon, Minda. May pulang balat siya sa likuran at may suot siyang kwintas na hugis puso bago siya kinuha ni Lito at hindi na binalik. Nakikiusap ako sa iyo, Minda. Tulungan mo akong mahanap si Annalisa. Sige, gawin natin ang lahat. Mahanap din natin ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Samantala, matapos mag-usap na magkaibigan, ay dumating naman si Amado kasama ng kanilang anak na babae na si Jella. Nasa 7 taong gulang pa lamang ito. Mama, nandito na po ang maganda at cute niya pong anak. Ninang, nandito din po pala kayo? Mabuti naman at nandito ka na. Halika nga dito. Pahalik nga ang mama. Sandali, ang ninang muna. Halika dito. Pahalik ang ninang sakit kong inaanak. Hinalikan nga ni Minda si Jella at niyakap dahil nga may pagkamataba ito at malusog. Habang niyayakap at hinahalikan ni Minda si Jella ay hindi naman maiwasang malungkot ni Amelia at iniisip nito ang kanyang panganay na ilang taon na niyang hinahanap. Naisip niya na kung kamusta na ba ito, kung ano bang nangyayari dito. Nakakakain ba ito ng tama? Nakakapag-aral o may nag-aalaga rin ba dito? Napansin naman yun ni Jella kaya pumunta ito sa kanyang mama Amelia. Mama, malungkot na naman po kayo. Iniisip niyo pa rin po ba ang ate ko? Oo anak, iniisip ko kung kamusta na ang ate mo ngayon. Kung nakakapag-aral din ba siya at nakakakain ng maayos katulad mo. Bigla naman nagsalita si Amado. Tigilan mo ng paghahanap sa nawawala mong anak. O anak ba talagang hinahanap mo? O yung lalaki mo, Amelia? Minda, maaari bang doon muna kayo ni Jella sa kwarto para makapagbihis na ito ng damit? Sige, tayo na Jella. Inakay na ni Minda si Jella patungo ng kwarto at dito na nagsalita si Amelia kay Amado. Huwag mong ibalik sa akin ang gawain mo, Amado. Hinahanap ko ang anak ko at hindi si Lito. Hindi ako kagaya mo na maraming anak sa ibang babae. Saka sino ka para pigilan ako? Hindi ba peke naman ang kasal natin? Kung hindi lang dahil kay Jella, iniwan na kita matagal na. Kaya huwag mo akong pangungunahan sa mga gagawin ko, lalo na sa paghahanap sa anak ko. Napiko naman si Amado at akma sanang sasaktan nito si Amelia pero naging matapang ito. Sige, saktan mo ako at ipapakulong kita. Hindi na ako kagaya ng dati na palaging tagasunod na lamang sa inyo ng magulang ko. Ngayon lalaban na ako, kaya subukan mo. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Wala na nagawa si Amado kundi ang umalis na lamang sa bahay para pumunta sa kanyang kabit. Napaiyak na lamang si Amelia dahil kung naging matapang lamang siya noon ay hindi sana nawalay sa kanyang panganay. Habang umiiyak ito ay lumabas naman ng kwarto si Jella at Minda. Nang makita ang inang umiiyak ay tumakbo ito kaagad para lumapit. Mama, bakit po kayo umiiyak? Inaway po ba kayo ni Papa? Hindi ko siya mapapatawad. Gulit na ako sa kanya. Hindi anak, huwag ka magtanim ng galit sa papa mo. May hindi lang kami napapagkasundoan. Pero umiiyak po kayo, Mama, dahil po ba ito sa paghahanap niyo po kay ate? Kakampi niyo po ako, Mama, kaya kung inaaway po kayo ni Papa, aawahin ko din siya. Napatingin naman si Amelia kay Minda. Matalinong bata si Jella. Mabuti nga't hindi siya nagmana kay Amado. At sa'yo siya nagmana na may mabuting puso. Napalood naman si Amelia at niyakap ang anak. Samantala, balik naman kay Lila at sa mga abuelo nito. O apo, maligo ka na doon sa balon. Magsasaing lang ako para makakain na tayo.
Apo Lola, sige po. Naligo na nga si Lila sa balon na nasa likod bahay lamang nila at nagluto naman ng kanilang pananghalian si Lola Maring. Habang hindi pa umuuwi si Lolo Pedro. Minsan kasi nangunguha ito ng tuba sa mga niyog na kanilang ginagawang suka. Saka ibinibenta sa mga kababaryo nila para dagdag din sa pagkakakitaan ng mag-anak. Matapos maligo ay tumulong na si Lila sa kanyang lola para maghanda ng kanilang mesa. At ilang sandali lang ay dumating na din ang kanyang Lolo Pedro. May dala itong mga isda, kaya naman tuwang-tuwa si Lila. Dahil minsan lang sila makakain ng isda, dahil nga wala silang pambili at nagtsatsaga na lamang sila minsan sa mga gulay at tuyo. Oh, Lolo, ang lalaking bangus naman yan ah. Saan mo yan nakuha? Nagwika naman ng kanyang lolo na nakita umano nito ang anak ng kanyang kumpare na naglalako ng isda sa tricycle paikot ng baryo. Nakita umano siya nito at nakilala. Kaya yung suka na sana'y ibebenta niya ay pinalitan na lamang ng isda at ito nga ang dala niyang bangus. Oh, ang sarap ng ihaw. Tapos lalagyan ng kamatis at sibuyas sa loob ng tiyan. Tamang-tamang ipare sa laing lolo. Nagwika ang kanyang Lolo Pedro na ganun nga ang gagawin nila para maulam nila ngayon at ang isa ipapaksiw na lamang nila para may ulam sila sa susunod na mga araw. Sige po, Lolo. Kukuha po ako ng kamatis dun sa may gilid ng bahay na tanim ko. May bunga na po yan eh. Sige apo, at lilinisan ko lang tong isda sandali. Kaya mabilis na kumuha ng bunga ng kamatis si Lila at pagkatapos ay ibinigay sa kanyang Lolo Pedro. At dito nga ay nilagay nila ito sa bangus na kanilang inihaw. Matapos maluto ang sinaing at ang inihaw na bangus ay kumain na ang tatlo. Tuwang-tuwa at sarap na sarap dito si Lila. Opo, dahan-dahan lang. Baka matinik ka ng bangus. Marami pa naman tinikian. Apo, Lola, ninimay ko naman po maputi. Saka, Lolo, Lola, pwede po bang akin na lang yung sa may bandang tiyan? O sige po, ikaw pa ba? Mahal na mahal ka namin ng lola mo. Eto, kumain ka maigi eh. Kahit mahirap ay masaya ang mga abuelo sa kanilang munting tahanan. Lumipas sa mga araw sa buhay ng mga abuelo at umuwi ng bahay si Lila na masaya tuwang-tuwa dahil first honor ito sa kanilang klase. Lola? Lolo, first honor po ako. Tingnan niyo po. Talaga po, ang galing mo naman. Manang-mana ka talaga sa akin. Anong sayo ka dyan? Kitang-kita mong sa akin nagmana yan eh. Ano ka ba naman, Pedro? Ulyanan ka na nga. Kaya hindi na nagmana sa yung apo mo, kundi sa akin na. Ay oo nga pala. Pareho po ako nagmana sa inyo, Lolo. Lola, siya nga po pala. Ang sabi ng guru ko, aakit po daw kayo ng entablado at kayo po ang magsusuot ng medalya ko, Lolo. Lola, saka po magsasalita daw po ako sa mikropono sa graduation namin. Paano yan? Wala kaming damit na isusuot, apo. Pwede naman siguro hindi kami umakyat at nakakaya naman. Hindi po, Lola. Ang sabi po nila, Ma'am, ayos lang po kung casual lang po ang isusuot nyo. Basta dapat daw po ay dumalo daw po kayo. Hay, paano ba to, Pedro? Parang nahihiya naman akong umakyat ng entablado. Nagwika naman si Lolo Pedro na wag na umano itong mahiya at para naman sa apo nila yon, dapat ay ikarangal nila ito. Bahala na nga. Basta natutuwa ako sa iyo, apo. Ang galing-galing mo talaga. Hindi naman mapagsidla ng saya sa mukha ng dalawang matanda dahil aakit sila ng entablado para suotan ng medalya si Lila sa darating na graduation nito. Samantala kina Amelia naman ay nakakuha din ng medalya si Jella sa kanilang paaralan kaya masaya itong umuwi. Mama, tinan niyo po. Second honor po ako. Sayang at hindi po ako yung first honor. Naku anak, kahit hindi ka first honor, natutuwa ako sa'yo. Ang galing-galing mo. Siyempre naman po, Mama. Mana po ako sa inyo eh. Hindi bale, babawi po ako sa susunod. Ako na po ang magiging first honor. Kahit ano pa ang makuha mo anak, pinagmamalaki pa rin kita. Natutuwa talaga ako sa'yo. Alam mo ba, sabi ng ninang Minda mo, may balita na daw kung saan probinsya umuwi ang lalaking dumukot sa manang mo noon. Kaya pagkatapos ng graduation mo, pupunta tayo doon. Kasama ng pamamasyal at bakasyon. Dalawa po. Sige po, para mahanap na po natin ang ate ko
at tumigil na po kayo sa kakaiyak tuwing gabi. Sana nga anak, sana nga. Sana mahanap na natin ang manang-ana mo. Sumapit ang araw ng graduation, ay pumunta si Amelia sa graduation ng anak na si Jella at tumakit ng entablado para sabitan ng medalya ang anak. Mag-isa lamang ito at wala si Amado, kaya hinanap ito ni Jella. Wala po ba si Papa, Mama? Wala anak eh. Tinatawagan ko na. Hindi naman sumasagot. Nakita naman ni Amelia na bahagyang nalungkot sa Jella nang malamang wala ang papa nito, pero agad din itong binawi ng bata. Ganun ba? Ayaan mo na, Mama. Ang mahalaga, nandito po kayo ni Ninang ko. Matapos sabitan ng medalya, ay bumaba na sila Amelia at Jella at bumalik sa upuan nito si Jella at ganoon din si Amelia, katabi ng matalik nitong kaibigan na si Minda. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa Amadong yun. Alam naman yung graduation ng anak niya. Hindi siya dumalo. Nagtataka ka pa. Baka nasa babae na naman niya yun. Hiwalayin mo na kasi. Kung ako lang masusunod, matagal ko nang hiniwalayan yun. Lalo na nung nalaman ko na fake ang kasal namin. Pero iniisip ko si Jella. Tsak na masasaktan siya kapag nalaman niya na maghihiwalay kami ng papa niya. Sobrang bait ng anak kong yun, Minda. Kaya ayoko siyang masaktan. Hindi bali na magtiis ako sa panuloko sa akin ng asawa ko. Wala na nagawa si Amelia kundi ang mainis na lamang. Ngunit matapos yun ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant matapos ang graduation. Pero nung pumasok na sila ay nagulat sila Amelia at Minda maging si Jella nang makita si Amado na may kasamang ibang babae at kumakain din doon. Mama, hindi po ba si Papa yun? Dito na pumutok sa galit si Amelia, kaya nilapitan nila ito at kinagulat naman ni Amado yon. Kaya pala wala ka sa graduation ng anak mo at may iba ka palang kasama? Amelia! Janela anak! Anong ginagawa niyo rito? Ano pa? Eh di kakain kami dito at magse-celebrate sa pagkakaroon ng medalya nitong inaanak ko. Ikaw, Amado, ano bang ginagawa mo dito? Sandali, magpapaliwanag ako. Anak, magpapaliwanag ang papa. Ang sama mo, Papa. Mas inuuna mo pa yung babae mo kasi sa graduation ko. Nagsikap pa naman ako para magkamedalya, pero hindi ka dumalo. Nagalit nga ako sa'yo, Papa. Hindi kita mahal. Sabay takbo na Jella papalayo at sinundan naman siya ni Minda. Akma sanang susundan ni Amado ang anak pero pinigilan na ito ni Amelia. Ngayon, hindi lang ako nakakaalam ng panloloko mo at ang anak mo na mismo nakahuli sa'yo, Amado. Kaya ngayon magsama kayo ng kabit mo. Huwag ka nang umuwi ng bahay. Sabay talikod ni Amelia palayo at napahawak naman sa mukha nito si Amado dahil nagawa siyang mahuli ng kanyang anak. Para kasi sa kanya ay wala siyang pakialam kay Amelia. Pero mahalaga sa kanya ang anak na si Jella. Kaya yun ang labis na ipinag-aalala niya. Ano ba, Amado? Kakain ba tayo dito? O tatayo ka lang dyan? Tumahimik ka nga dyan, Carmina. Bakit? Matagal na namang alam ng asawa mo na may kabit ka. Apektado ka pa ba? Huwag mong sabihin mahal mo pang babaeng yun. Wala akong pakialam kay Amelia. Ang anak ko ang mahalaga sa akin. Saka wag mo nga akong pinagtatatanong. Pinagtitingin na sila ng mga tao. Kaya wala na nagawa si Amado kundi ang umalis na lamang ng restaurant at iniwan ng kabit nitong si Carmina. Na wala na ding nagawa kundi ang sumunod kay Amado. Samantala, pinatatahan naman ni Amelia ang anak na si Jella dahil umiiyak ito nang makita na may ibang babae ang kanyang papa. Tahan na anak, hayaan mo ng papa mo. Huwag mong hayaang masira ang araw mo dahil sa kanya. Magsasaya tayo nang wala siya. Kaya tumahan ka na dyan. Apo, Mama. Iwan na po natin si Papa. Ayoko na po sa kanya. Sumama na lang po siya sa babae niya. Total, mas mahal niya naman po yun kaysa sa atin. Ayun ang hinihintay mo, Amelia. Sa Jella na mismo nagsabi sa'yo na hiwalayin mo ng Amadong yun. Yun talagang gagawin ko, Minda. Pero uunahin ko munang pagtuunan ng pansin ng sinasabi mong lugar na pinagdala ni Lito sa anak ko. Kaya pupuntahan natin yun. Samantala, isang araw ang lumipas at graduation din nila Lila. Nahihiya pang dumalo noong una sina Lolo Pedro at Lola Maring dahil nga luma ang suot nila mga damit at halos sira pa ang suot na tsinelas.
Ngunit dahil sa hiling ng kanilang apo, ay dumalo ang dalawang matanda. Nakita naman sila ng guro ni Lila, kaya pinaupo sila nito sa harap. Ngunit tumanggi ang dalawang matanda. Doon na lamang daw sila sa may likuran at nahihiya ang mga ito na tumabi sa ibang mga magulang. Kaya naman hindi na sila pinilit pa ng guro at hinayaan na lamang sila. Hanggang sa tinawag na ng tagapagsalita si Lila upang umakyat ng entablado bilang first honor. At dito ay rinig ng dalawang matanda ang palakpakan sa kanilang apo. At dito na sila sinabihan ng guro ni Lila na umakyat na. Lolo? Lola? Sige na po, umakyat na po kayo sa stage. Pero, nakakaya naman. Pwede bang hindi na lang kami umakyat, ma'am? Hindi po maaari. Naghihintay po sa inyo si Lila. Kaya sige na ho. Halika na, Pedro. Wala na nagawa ang dalawang matanda, kundi ang lumakad. Habang naglalakad ang mga ito ay pinapalakpakan sila ng mga tao. Sinalubong naman sila ni Lila sa may hagdanan at hinawakan ng kamay ng dalawang matanda at lumakad na papunta sa gitna ng stage. Marami ang naiyak dahil sa tagpong yon, dahil kahit hirap sa buhay ay nagawang maging first honor ni Lila at ginawa naman ng dalawang matanda ang makakaya nila para suportahan ang kanilang apo. Isinuot ng dalawang matanda sa kanilang apo ang medalya na kanyang nakuha. Napapaiyak naman si Lola Maring sa pagkaka-proud sa kanyang apo. Matapos yon, ay bumaba na ng entablado ang dalawang matanda at dito na lumapit sa mikropono si Lila upang magsalita. Sa lahat po na mag-aaral na narito ngayon, kasama ko, at sa lahat ng mga magulang, magandang araw po sa inyo. Nais ko lang pong sulitin ang pagkakataong ito para po pasalamatan ng aking mga lolo at lola. Dahil kahit tira po kami sa buhay, ay pinipilit po nila akong pag-aralin. Sa kabila ng aming kahirapan, ay kumakahit silang dalawa para makabili ng aming pagkain at iba pang pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Sa aking lola at lolo, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. At bilang ganti, inaalay ko po ang medalyang ito sa inyo. Kahit minsan, nag-uulam lang tayo ng asin at nagbabaon lang ako ng nilagang kamote at saging. Nagsisika pa rin po ako para hindi masayang ang pagod niyo sa akin dahil gusto ko po kayong iaan sa hirap. Kaya para po sa inyo ito at sa lahat po ng aking kamag-aral, huwag niyo sanang sayangan ng pagkakataon na makapag-aral kayo dahil hindi lahat ng bata ay kasing swerte niyo na may nanay at tatay niyo nag-aalaga. Sana po ay mahalin niyo po sila at saklaan ng matataas na grado ang kanilang pagsusumikap. Maraming salamat at magandang araw po muli sa ating lahat. Bumuhos sa mga luha sa lahat ng mga nakikinig sa pagsasalita ni Lila. At lahat ng mga magulang at estudyante ay nagsitayuan at pumalakpak sa batang si Lila. Nang bumaba si Lila ay sinalubong ito ng kanyang lolo at lola at niyakap na umiyak din. Kaya muli silang pinalakpakan ng mga tao. Nang matapos ang kanilang programa at uuwi na sana sila dahil nga wala naman silang perang panggastos upang kumain sa labas o kahit saan man. Pero tinawag sila ng kanilang guro. Lila, Lola Maring, Lolo Pedro, sandali ho. Bakit po, ma'am? Eto ho, tanggapin niyo po ito. Marami pong nahabag sa sinabi ni Lila. Kaya yung ibang mga guro ay nag-ambag-ambag po para ibigay po ito sa inyo bilang tulong. Ay ma'am, hindi po siguro namin matatanggap yan. Nakakahiya po. Hindi po. Deserve niyo po ito, Lola Maring, Lolo Pedro at Lila. Kumain po kayo sa labas para i-celebrate ang araw na to. Kunin niyo na po, Lola. Maraming salamat po, Ma'am Yarna. Nako, maraming salamat po sa inyo. Tuwang-tuwa naman sila dahil may panggastos na sila para kumain sa labas. Kaya naman yun nga ang ginawa ng tatlo. Tumungo sila sa isang sikat na fast food para kumain. At nakita nilang ibang mga kamag-aral ni Lila at ibang mga magulang na andon din kumakain. Kaya naman pumasok silang tatlo. Ngunit dahil unang beses nilang pumasok doon, ay hindi sila marunong kung paano mag-order. Kaya pinaupo na lamang ni Lila ang kanyang mga lolo at lola at siya nang umorder para sa kanila. Ngunit habang pumipila ito, ay may lumapit na magulang ng isa nitong kamag-aral at tinanong ito kung o-order ba ito ng pagkain. Apo,
pero hindi ko po alam kung paano mag-order. Pwede niyo po ba akong turuan? Ngumiti naman ang babae at sinabing sige umano. Kaya itinuro ni Lila ang gusto nitong orderin at ibinigay ang pera sa Ale. Dahil hindi niya naman alam kung magkano lahat yon. Ngunit hindi ito tinanggap ng Ale at sinabing itago na lamang niya ito at siya na ang bahalang magbayad. Ano po? Kayo po ang magbabayad? Nagwika naman ang ginang na oo umano at naiyak ito sa kanyang talumpati. Kaya naman hayaan na niya umano na siya ang magbayad ng kanilang kakainin. Kaya naman nagpasalamat na lamang si Lila dito at umupo na pabalik sa upuan nila ng kanyang mga abuelo at ibinalik sa kanyang lola Maring ang pera. O apo, bakit mo binalik ang pera? Hindi ka ba naka-order ng pagkain? Naka-order na po lola, pero ang ginang na daw po magbabayad. Kaya binalik ko na lang po sa inyo ang pera lola. Ano? Ang ginang na yun ang nagbayad? Apo, naiyak daw po siya sa talumpati ko lola eh. Ganun ba po? Nakakaiyak naman talaga kasi yon. Kahit kami ng lolo Pedro mo, naiyak din. Sinabi ko lang naman po kung anong saloobin ko lola. Doon nga sila nadala sa iyo po, dahil sa saloobin mo. Naghintay na ng kanilang pagkain ng tatlo at maya-maya ay dumating na ito. Nagulat sila dahil madami ito kaysa sa in-order ni Lila. Kaya naman sinabihan pa nila ang waitress na baka mali ito ng pinaglagyan dahil marami yun para sa kanilang in-order. Alam manang, baka mali po kayo. Ang dami po nito. Hindi, para sa inyo talaga yan. May mga umorder pa nga po sa inyo doon na take out. Ano po? May take out pa? Huwag kayong mag-alala. Bayad na naman po yun eh. Tumingin naman si Lila sa mga kumakain at nakita niyang tumatango ang mga ito na nakangiti sa kanya. Kaya alam niya ang mga ito ang umorder ng kanilang pagkain. Kaya naman yumuko din ito sa kanila bilang pasasalamat. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang swerte ni Lila nung araw na yon dahil habang kumakain sila ay may dumating pang ilang mga magulang na mga kamag-aral nito at nagbigay ng damit, tsinelas at bagong sapatos. Hindi lang kay Lila, kundi maging pati na kina Lolo Pedro at Lola Maring. Napapaluha na lamang si Lila sa sobra-sobrang biyaya na kanilang natanggap noong araw na yon mula sa mga taong nakarinig ng kanyang talumpati. At hindi pa nagtatapos doon dahil may nagbigay pa ng isang sakong bigas para sa kanila. Kaya dito na tuluyang napaluha ang dalawang matanda at niyakap ang kanilang apo. Walang pagsidla ng tuwa si Lila noong araw na yon at umuwi sila ng masaya at busog at dala pang ang mga ibinigay sa kanilang mga pagkain at gamit. At nang nakauwi na nga sila ng bahay, ay may kinuhang maliit na baul na lagayan si Lola Maring sa kanilang kwarto at ibinigay niya ito kay Lila. O ito po, oras na siguro para ibigay namin sa iyo ito ng lola mo. Ano po yung Lola Maring? Buksan mo po. Binuksan nga ni Lila ang maliit na baul at dito niya nakita ang pilak na kwintas na may hugis puso sa dulo at may nakaukit na letter A dito. Yan ang kwintas na ibinilin sa amin ng tatay Lito mo po. Itago daw namin at ibigay sa iyo sa oras na marunong ka na magtago at mag-ingat ng gamit. Ang ganda Lola. Galing po ito kay Tatay Lito? Oo apo, sa'yo na. At para sa'yo naman talaga yan. Ikaw na ang magtago. Ingatan mo lang na huwag mawala. Maraming salamat po Lola. Sige po, iingatan ko po ito. Sinuot na nga ni Lila ang kwintas na bigay ng kanyang Lola Maring at Lolo Pedro na galing sa kanyang amang si Lito. Lumipas ang ilang araw. Dahil walang pasok ay tumutulong si Lila sa kanyang Lola Maring sa paglalako ng kakanin at lutong ulam. Kahit kasi may bigas at kunting pera sila mula sa mga nagbigay, ay hindi tumigil sa paghahanap buhay ang mga ito at sa halip ay inipon nila yun para may dudukutin ng mga ito kung sakali. Balik naman sa mag-inang Amelia at Jella, ay bumiyahe na sila patungo sa isang probinsya kung saan umano umuwi si Lito. Ngunit dahil walang anumang impormasyon ng mga ito, ay lumapit na lamang sila sa mga opisina ng gobyerno para makita kung saan nakaregister si Lito at kung saan ang address nito. Ngunit maging doon ay wala silang nahanap na record na maaari makapagturo sa kanila rito. Ngunit ganun pa man ay hindi sumuko si Amelia at nanatili sila sa lugar. At dahil andun na din naman sila ay nagbakasyon na sila sa isang resort doon
para na din makapaglibang si Jella. Samantala, kina Lila naman ay hindi nito inaasahan na masamang balita dahil na-aksidente ang kanyang lolo Pedro nang mahulog ito sa inaakyat na niyog, kaya naman nabali ang isa nitong kamay. At dahil walang pera, ay sa mga hilot lamang siya dinala ng nakakita sa kanya. Mabuti na lamang at mababa lang ang kanya nabagsakan at hindi masyadong mataas, kaya hindi ganoon kagrabe ang kanyang natamong pinsala. Matapos mapahilot, ay dinala siya ng nakakita sa kanyang kababari nila pauwi ng kanilang bahay. At dito nga ay nagulat sina Lila at Lola Maring. Diyos ko Pedro, mabuti na lang at mababa ang nabagsakan mo. Kumusta po kayo, Lolo? Nagwika naman si Lolo Pedro na ayos lamang umano ito, kaya wag na silang mag-alala. Ano bang ayos ka dyan? Gayong may bali ka. Bantayin mo muna ang lolo mo dito, Lila. Bibili lang ako ng gamot niya. Baka mamaya ay lalagnatin yan. Opo, Lola. Sige po. Lumakad na nga si Lola Maring upang bumili ng gamot. At pagbalik ay ipinainom niya kay Lolo Pedro ito. At hindi nga nagkamali si Lola Maring dahil nilagnat pa rin ito pagsapit ng gabi kahit nakainom na ito ng gamot. Kinabukasan ay walang nagawa si Lola Maring kundi bantayan muna si Lolo Pedro dahil hindi pa rin humuhupa ang lagnat nito dala ng bali nito sa katawan, kaya hindi ito makakapaglako. Kaya naisip ni Lila na siya na muna maglalako ng mga inaalsada nilang kakanin para may kitain sila. Lola, ako na lang po maglalako ng kakanin para po may pera tayo. Kaya ko na naman po eh. Sigurado ka ba po? Malayo ang lalakarin mo. Opo, kaya ko naman po. Magdadala na lang po ako ng baan kong tanghalian para po mapaubos ko lahat bago po ako umuwi. Pasensya ka na po. Hindi ko kasi pwedeng iwan ng lola mo, lalo't nilalagnat pa. Kailangan talaga siyang bantayan. Pero pwede naman magpahinga muna tayo. May bigas pa naman tayo at ulam dyan. Hindi po, Lola. Sayang po yung araw na wala tayong kita. Kaya ako na po ang bahala. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko na naman po eh. O sige, ikaw ang bahala, apo. Pero mag-iingat ka. Opo, sige po. Kaya si Lil na nga ang naglako ng kanilang panindang kakanin na kanila pang inaalsada sa pinagkukunan nila nito. Samantala, sa resort naman kung nasaan na natili sina Amelia, Jella at Minda, ay sandaling nagpaalam sina Amelia at Minda kay Jella. May pupuntahan silang isang sitio at dahil bundok at may kalayuan yon, ay pinili ng dalawa na iwan muna si Jella sa kasama nilang yaya. Anak, maaari bang iwan ka muna namin ng ninang mo sa yaya mo? May pupuntahan lang kami lugar na maaari makapagturo. Kung saan nakatira ang taong kumuha sa ate mo. At medyo malayo yun. May lalakarin pa. Kaya iwan ka na muna namin dito ha. Ayos lang ba yun sa'yo? Sige po, Mama. Wala pong problema. Para po makita niya na po ang kapatid ko. Maraming salamat anak ha. Napakabait mo talaga. Babalik din kaagad kami ng ninang mo. Sige po, Mama. Mag-ikan po kayo ni Ninang. Humalik naman sila Minda at Amelia kay Jella, saka sumakay na ng sasakyan at naiwan si Jella sa kanyang yaya. Lumipas ang oras at nakita niya ang yaya niya na nakikipagharutan sa gwardya ng resort, kaya naman lumabas ito dahil nga naiinip ito. Ay naku, nakikipagharutin na naman yung yaya kong malandi sa gwardiya. Hindi na ako binabantayan, makapasyal na nga lang sa labas ng resort. Lumabas si Jella mula sa isang private na resort kung saan sila namamalagi ang hindi alam ng kanyang yaya at umikot ito sa lugar. Saan kaya ako gagala dito? Hindi naman ako pinapansin ng yaya ko eh. Wala naman sina mama at nina, kaya ako nalang mamamasyal sa lugar. Naglipot nga si Jella sa lugar, ngunit dahil hindi ito pamilyar sa lugar ay naligaw ito. Oh, teka, saan na kaya ako? Hindi ko na alam to ah. Habang nagpapalakad-lakad ito sa lugar, ay nakaramdam ito bigla ng gutom hanggang sa makita nito ang isang batang nagtitinda ng kakanin. Bili na po kayo ng kakanin? Masarap po ito. Dahil nagugutom ay tinatawag niya ang bata, ngunit naaalala niya na hindi niya pala dala ang kanyang pitaka. Ngunit ganun pa man, ay lumapit pa rin ito sa batang nagtitinda na si Lila. Magandang araw bata.
pwede bang pautang ng tinitinda mo? Wala kasi akong dalang pera eh. Nagugutom na ako. Naiwan ko ang pera ko sa may tinitira naming resort. Kaso napalayo na ako eh. Hindi ko na alam pabalik. Oh, ganun ba? Eto, pili ko na dito bata. Ayos lang ba? Kahit wala akong pera ngayon, pero kung sasamahan mo ako, babayaran kita. Ayos lang, kumuha ka na lang dyan ng gusto mo. Sige, maraming salamat ah. Kumuha nga si Jella ng kakanin at kumain. Masarap naman ito. Oo, masarap yan. O paano? Alis na ako ah. Maglalako pa kasi ako para mapaubos ko na to eh. Pero, hindi pa ako nakakabayad sa'yo. Ayos lang. Nagugutom ka na naman eh. Kaya ayos lang yun. Kahit hindi mo na yung bayaran. Hindi ako papayag nun. Teka, may naisip ako. Ganito na lang. Samahan mo ako sa tinutuloy namin. Tapos bibiling ko na lang lahat yun. Ano, payag ka ba? Ano? Wala kang pera eh. Paano mo naman bibilhin lahat to? Andun nga ang pitaka ko sa resort eh. Marami akong pera dun. Mayaman kasi kami. Kuya, halika na. Hinila na nga ni Jella si Lila at sinabihan kung alam ba nito ang pabalik sa resort na kanilang tinutuluyan. Doon ba kayo nakatira sa mga mayayaman lang ang tumitira at nakakapasok? Oo, sabi ko sa'yo diba, mayaman nga kami. Sige, sigurado ka oh. Alam ko ang lagay na yun. Tayo na, ihahatid kita. Sige, maraming salamat. Ano nga palang pangalan mo? Lila ang pangalan ko? Ikaw? Ako nga pala si Jella. Mas matanda ka yata sa akin. Kaya manang Lila na lang ang titawag ko sa'yo. Kaya sabi ng mama ko, dapat magalang kasi nakakatanda sa'yo eh. Sige, ikaw ang bahala Jella. Tayo na, ihahatid na kita. Hinatid na nga ni Lila si Jella pabalik ng resort at dito ay nag-aalala na pala at hindi na mapakali ang yaya nito. Kakahanap sa kanya. Papasok na sana sila pero pinigilan sila ng gwardya dahil bawal umano o maglako ng mga kung ano-ano sa loob ng Villa Resort. Dito na lang ako bata, hindi na ako pwedeng pumasok. Bawal dyan eh. Teko manong guard, kilala ko po siya at anak po ako ni Amelia Grace Sandoval. Nagulat naman ng gwardya at humingi ng pasensya kay Jella. At dito na din sila nakita ng yaya nito. Diyos ko naman Jella, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap ah. Saan ka ba nagpupupuntang bata ka? Hindi nga naman po ako hinahanap yaya eh. Nakakipag-garutan lang naman po kayo sa gwardya kanina pa. Naku, hindi ah. Halika na. Pasok ka na. Pawis ka na. Saan ka ba kasi nagpunta? Tayo na Ate Lila. Pasok ka. Sino ba yan? Bakit mo kasamang bata nagtitinda ng kakanin? Inatid niya po ako dito at binigyan niya ako ng kakanin nung nagugutom ako. Kaya babayaran ko siya yaya. Bibilin ko lahat ng paninda niya. Ano? Kumain ka ng tinda niyang kakanin? Baka sumakit ang tiyan mo niyan ha? Hindi po manang. Malinis naman po itong tindahong kakanin. Nga yaya, tikman mo. Saka ikaw din manong guard. Kuha ka. Kumain kayo. Ang sarap kaya. Hindi na. Busog pa ako eh. Ayaw mong kumain? Isusumbong kita kay mama na pinabayaan mo ko. Naku, wag naman. O siya, sige na, kakain na. Guard, kain ka na rin. Naku, masarap siguro to ah. Gustong gusto ng alaga ko eh. Kumuha nga ang yaya at ang gwardya at kumain at kapwa nga sila nasarapan. Sabi sa inyo, masarap yan eh. Tayo na manang, pasa ka muna nang mabayaran kita. Yaya, ipaganda mo kami ng pagkain ha. At kakain kami ni Ate Lila. Sige, tayo na. Pumasok na kayo. Pumasok nga si Lila sa isang resort kung saan tumitira sina Jella at namangha ito sa ganda dahil bago pa lamang siya nakapasok dito. Pinaupo ito na Jella sa may bandang swimming pool. Ate Lila, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng pera.
maupo ka lang dito. Umupo nga si Lila at maya-maya ay bumalik na din si Jella at may dala nga itong pera at binigay yun kay Lila. Ate Lila, bayad ko. Ang laki naman ito. Sobra-sobra ito, Jella. Hindi naman to abot ng 1,000, pero 5,000 to ah. Ayos lang yun. Marami naman kaming pera eh. Saka mamaya ka na umuwi. Kumain ka muna dito. Sayang nga, wala si na mama at ninang. Umalis kasi sila, kaya naiwan ako dito mag-isa eh. Si Aya naman, palaging kausap yung gwardya, kaya wala akong kasama rito. Kaya samahan mo muna ako dito. Sige, Didal, binili mo na naman lahat ng paninda ko eh. Kaya masasamahan kita. Ayan, maraming salamat Ate Lila. Maya-maya ay dumating na nga ang pagkain na pinahanda ni Jella at nanlaki ang mga mata ni Lila dahil puro masarap lahat yung mga pagkain na hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya. Merong lechon manok, crispy pata, spaghetti at iba pa. Ayan, maraming salamat Yaya. O Ate Lila, kain ka na. Ang sasarap naman nito Jella. Ngayon lang ako makakakain ng ganito. Kaya nga kumain ka ng marami. Pero ang dami nito, hindi natin ito mauubos. E di ibalot natin at dalhin mo mamaya pa uwi sa inyo Ate Lila. Talaga? Pwede kong dalhin ito pa uwi sa amin? Naman. Kaya sige na, kumain ka na. Kumain na nga si Lila at sarap na sarap ito sa mga pagkain na pinahanda ni Jella. Habang kumakain sila, ay sinabihan ni Jella ang kanyang yaya na ikuha sila ng damit at maliligo umano sila sa swimming pool pagkatapos. Sumunod naman ang yaya nito sa kanya at kumuha nga ito ng mga damit at tuwalya para sa dalawang bata. Ayan Ate Lila, pagkatapos natin kumain, maligo tayo sa swimming pool. Wala akong dalang damit eh. Eto, nagpakuha na ako Yaya. Kasya naman to sa'yo kasi payat ka at mataba ako. Kaya sakto tong damit ko para sa'yo. Ubarin mo na lang ang damit mo, iwan mo na lang dito, papalitin ko na lang ng bago. Sige, ngayon lang din talaga kasi ako makakapaligo sa isang swimming pool eh. Matapos ngang kumain ng dalawa, ay naligo na nga sila. Masaya sila nagtatampisaw at naglalaro sa swimming pool. Dito naranasan ni Lila sa unang pagkakataon na maging isang bata na masaya naglalaro at tumatawa. Hanggang sa lumipas ang mga oras, ay umahon na sila dahil hapon na rin at kailangan pang umuwi ni Lila sa kanila. Uuwi na ako, Jella. Baka nag-aalala na ang lolo at lola ko sa akin. Sige Ate Lila, pag may oras, balikan na lang dito at maglalaro tayo ulit ha. Iyon ay kung andito pa kami. Sana magtagal pa kayo dito, no? Depende sa mama ko, Ate Lila. Ganun ba? Pero sige, babalik na lang ako dito kung sakaling libre ako, Jella. Sige, yung pagkain, ipapabalot ko lang kay Yaya para madala mo pa uwi sa inyo. Inutusan nga ni Jella ang yaya nito na ibalot ang mga sobra sa kanilang pagkain kanina, kaya binalot nga yun ng yaya niya. Habang umahon naman sila at nagbihis sa banyo. Pagkahubad ng damit na suot ni Lila, ay nakita nito ang pulang balat sa likod ng bata, pati na rin ang kwintas nito na may hugis puso. May pulang balat ka pala sa likod mo, ate? Tsaka yung kwintas mo, parang may nakita na akong ganyan ah. Oo, may balat akong pula sabi ng lola ko. Swerte daw ito eh. Saka itong kwintas, bigay daw sa akin ng namatay kong tatay. Ganun ba? Ang nanay mo, nasaan? Hindi ko alam. Basta ang nagustuhan ko na lang, yung lolo at lola ko. Ganun ba? Sige ate, iwan mo na lang dyan ng damit mo, papalaban ko na lang yan. Tapos, kunin mo na lang sa susunod pag bumalik ka rito. Sige Jella, ikaw ang bahala. Kaya iniwan na nga lamang ni Lila ang damit nito dahil pinahiram naman siya ni Jella ng bagong damit. At matapos ng makapagbihis si Lila, ay nagpaalam na ito at nagpasalamat kay Jella. Salamat dito sa bigay mo mga pagkain, Jella. At sa pera, malaking tulong na to sa amin. Walang naman yan, Ate Lila. Maraming salamat din ha. At mag-iingat ka pa uwi sa inyo.
Umuwi na nga si Lila, bitbit ang mga pinadalang pagkain na Jella sa kanya. Tuwang-tuwa ito dahil sa masasarap na pagkain na kanyang maiuwi sa kanyang mga abuelo. Ngunit ang sayat ang tuwang nadarama ni Lila ay napalitan ng lungkot nang madatnan niyang wala ng buhay ang kanyang lolo Pedro. Ang akala kasi nila ay bali lamang sa kamay ang tinamo nito. Ngunit yun pala ay tumama ang katawan nito sa matigas na bagay nung malaglag ito sa niyog dahilan ng internal bleeding. At dahil hindi naagapan, at isa pa ay matanda na ito, ay mabilis na lumala ang pinsala, kaya ito ay nilagnat. At nung umalis si Lila ay dito na ito nagsusuka ng dugo. Pinili kasi ni Lolo Pedro na wag ipakita sa apo na masama ang lagay niya dahil alam niya mag-aalala lamang ito sa kanya. Kaya nung umalis na ito para maglako, ay dito na talaga bumigay ang katawan ni Lolo Pedro. Napahagulgol na lamang sa iyak si Lola Maring sa kanilang bahay dahil tatawag sana ito ng tulong upang dalhin sa ospital. Ngunit mariin na tumanggi na si Lolo Pedro. Hinawakan ito sa kamay si Lola Maring at nagwika na wag na umuna siyang dalhin sa ospital at ipunin na lamang ang pera nila para sa pag-aaral ng kanilang apong si Lila. Gustuhin man ni Lola Maring ay wala itong nagawa. Dahil ayaw siyang bitawan ni Lolo Pedro hanggang sa mawalan ito ng buhay. Kaya naman nang dumating si Lila, ayun nga ang kanyang nadatnan. Umiiyak ang kanyang Lola Maring habang nasa tabi nito ang kanyang asawang si Lolo Pedro na wala ng buhay. Kaya dito ay nabitiwan ni Lila ang dalang mga pagkain. Lola? Ano po nangyari kay Lolo Pedro? Apo, ang Lolo Pedro mo. Wala na ang Lola Pedro mo. Ano po? Hindi po maaari. Lolo Pedro? Gising po, Lolo. Tingnan niyo po, may dala po akong masarap na pagkain, Lolo. Gising na po kayo. Pumunta po tayo ng ospital. Ito po, Lolo. May pera po tayo. Gising na po kayo. Apo, Lola? Dalhin po natin si Lolo Pedro sa ospital. Lola, gigising pa po siya. Hindi po ba? Babawi po ako kay Lolo. Iaahan ko pa po kayo sa hirap. niyakap na lamang ni Lola Maring si Lila. Sige po, iyak mo lang. Umiyak ka lang po. Andito lang ang Lola. Hindi kita bababayaan. Kahit iniwan na tayo ni Lola Pedro mo. Dito na umiyak ng umiyak si Lila dahil sa pagkawala ng mahal niyang si Lolo Pedro. Samantala, bigo naman si Naminda at Amelia sa kanilang pinuntahan at ibang lito ang kanilang natagpuan kaya malungkot silang bumalik sa villa. Mama, kamusta po? Ano po nangyari? Nakita niyo po ba ang taong kumuha kay Manang? Hindi nga anak eh. Ibang tao yung napuntahan namin. Hindi yung hinahanap namin. Nawawala na nga ako ng pag-asa na mahanap talaga ang kapatid mo eh. Napapaiyak na lamang nasabi ni Amelia, kaya niyakap na lamang ito na Jella. Samantala, dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo Pedro, ay hindi na nakadalaw pa si Lila kay Jella. Hindi naman sinabi ni Jella sa kanyang mama Amelia na may nakilala itong kaibigan, kaya hindi din alam ni Amelia yon. Hanggang sa umuwi na sila ng Maynila, bigo silang mahanap ang nawawala nitong anak na kinuha sa kanya. Nalungkot naman si Jella dahil hindi na sila muling nagkita pa ni Lila. Kaya niligpit na lamang niya ang damit nito at iniligay sa kanyang bag at dinala pabalik ng Maynila. Samantala, marami namang nakiramay sa maglola dahil sa pagkawala ni Lolo Pedro. Hanggang sa araw na mailibing na ito. At nang matapos ang libing ni Lolo Pedro, ay napagdesisyonan ni Lola Maring na umalis ng lugar at isama si Lila papuntang Visayas, kung saan naninirahan ng kanyang kapatid. Doon ay may tsansa sila magbago ang kanilang buhay at mapapaaral niya ng maayos si Lila, kaysa sa manatili sila sa lugar na isang kahig isang tuka lamang sila. Kaya mas maigi na makipagsapalaran sila sa ibang lugar. Ngunit bago umalis si Lila at Lola Maring, ay bumalik ito sa villa para sana puntahan at magpaalam kay Jella. Ngunit wala na ito sa villa at sinabi ng gwardya na umalis na umano sila may 2 araw nang nakakalipas at parati daw itong hinihintay na Jella.
Nalungkot naman si Lila dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanyang kaibigan. Nalingid sa kaalaman niya ay kapatid niya pala. Dahil sa nangyari sa kanyang lolo Pedro, kaya hindi na ito nakabalik. Kaya wala na nagawa si Lila kundi ang umuwi na lamang pabalik sa kanilang bahay. Samantala kina Amelia naman, kinukuha nito ang mga damit ng anak sa bag para sana labhan. At may nakita itong lumang damit na alam niyang hindi kay Jella, kaya tinawag niya ito. Jella anak, Ano po yun, Mama? kaninong damit ito? Hindi ito sa'yo ah. Opo, hindi po talaga sa akin yan. Kay Ate Lila po yan, Mama. Ate Lila? Sino naman yun? Nakalala ko pong bata dun sa pinuntahan natin, Ma. Hindi niyo po siya nakalala kasi umalis kayo ni Ninang. Niyaya ko po siyang kumanit maligo sa swimming pool dun sa villa kasi ang gaan po ng loob ko sa kanya eh. Ganun ba? Bakit nandito ang damit niya sa'yo? Dinala ko po. Ibibigay ko nga po sana sa kanya pabalik. Kaso, hindi na po siya bumalik, Mama. Dito nakita ni Jella ang kwintas na suot ng kanyang mama Amelia. Kaya sinabi niya rito na may ganoon ding kwintas si Lila. Mama, ang kwintas niyo? Kaya pala pamilyar. May ganoon din kasing suot na kwintas si Ate Lila eh. Bigay daw sa kanya ng tatay niyang namayapa na. Dito nanlaki ang mga mata ni Amelia sa kanyang narinig. Anong sabi mo anak? Meron siyang kwintas na kagaya nitong sa akin? Apo, pareho po sa inyo. Baka po iisa lang kayong nang binili ng kwintas ng tatay niya. Tapos, pareho ding may nakaukit na letter A. Ana? Hindi. Jella? Ano pang natatandaan mo? May pulang balat ba siya sa kanyang likod? Paano niyo po nalaman yun, Mama, na may balat nga po si Ate Lila sa likuran niya? Tuluyan nang napaluha si Amelia sa kanyang narinig. Ang anak ko, Jella, siya ang ate Ana mo. Itong kwintas na to. Dalawa lang ang kwintas na to. Pinagawa ko isa sa akin at isa sa ate Lila mo noong isilang ko siya. Amelia at Ana, kaya parehong A ang nakaukit na letra at may pulang balat din siya sa likod. Ano po? Ibig sabihin, si Manang Lila at si Manang Ana ko ay iisa. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Siya pala talaga ang ate ko. Dali, babalik tayo doon. Kailangan kong makita ang ate mo. Tulungan mo ako. Pakiusap anak. Apo, Mama. Sige po. Agad na tinawagan ni Amelia si Minda para ipaalam dito na nakita na nila si Ana. Minda, mag-book ka ng flight pabalik sa pinanggalingan natin. Madali ka. Nakita na ni Jella si Ana. Ano? Paano nakita ni Jella si Ana? Lila na ang pangalan niya ngayon. Pero sigurado ako, siya si Ana. Sinabi sa akin ni Jella na magkapareho kami ng kwintas at may pulang balat siya sa likod. Kaya hindi ako pwede magkamali. Siya ang nawawala kong anak, Minda. Kaya pakiusap, mag-book ka ng flight pabalik. O sige Amelia, ngayon din. Kaya agad na nag-book ng flight si Minda. Kasama ang mag-ina. Pero nahihirapan itong makakuha ng on-time flight at gabi pa ang available. Kaya wala nagawa si na Amelia kundi ang maghintay. Makikita ko na din sa wakas ang anak ko. Jella, anong itsura ng ate mo? Payat po siya, Mama. Pero masigla naman po siya. Nagtitinda po siya ng kakanin. Mga mahirap po sila. Kasi nung kumain kami sa villa, ang sabi niya, ngayon lang daw po siya nakakain ng mga ganong masasarap na pagkain. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Kailangan na makita na natin siya, anak. Para mabago natin ang buhay ng ate mo. Apo, Mama. Samantala kina Lila naman ay nag-iimpake na sila ni Lola Maring para umalis ng kanilang lugar at pumunta sa kapatid nito. At dahil wala naman silang kamag-anak o malapit na kapitbahay, ay wala silang pinagsabihan na kung sino at kung saan sila pupunta. Kaya naman nagpaalam lang sila sa puntod ng yumaong si Lolo Pedro bago nila lisanin ang lugar. Lolo Pedro, aalis po kami ni Lola. Lilipat po kami.
Sana po, gabayan niyo po kami palagi. Aalis na kami, Pedro. Kailangan namin to. Hindi ko mapapag-aral dito ang apo natin. Kung dito lang kami mamamalagi. Kaya makikipagsapalaran muna kami sa lugar ng kapatid ko. Baka doon ay may tsansa na makatapos si Lila. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Magtatapos ako ng pag-aaral, Lolo, at babalik ako dito sa puntod niyo pag nakaipon na kami ni Lola. Pangako po yan. Umalis na maglola para lumipat ng lugar at sakto sa pag-alis ng dalawa sakay ng isang barko ay dumating naman ang eroplanong sinasakyan nila Amelia, Minda at Jella. Agad silang bumalik sa villa at dito ay hindi pa sila nakakapasok. Sinabihan ng gwardya sa Jella na bumalik umuno ang batang nagtitinda ng kakanin at tinahanap siya. Anong sabi mo? Bumalik yung batang nagtitinda ng kakanin? Kailan? Wala ba siyang iniwan na kung anong address o kahit ano? Nagwika ang gwardya na nung isang araw pa umuno ito bumalik at tinahanap umuno nito si Jella. Kaya sinabihan niya na umalis umuno mga ito. At noon din naman ay umalis na ang bata. Hanapin natin siya, Minda. Ang alam niya ay umalis na tayo sa villa na to, kaya malamang hindi na siya babalik dito. Oo, Amelia, magtatanong-tanong tayo. Kinabukasan nga ayun ang kanilang ginawa. Nag-ikot sila sa lugar at nagtanong kung may nakakakilala ba sa batang nagtitinda ng kakanin o kung saan may mga gumagawa ng kakanin. Marami naman silang napagtanungan at sinabi sa kanila na mayroon nga maglola ang nagtitinda ng kakanin. Pero may isang linggo na ang mga ito na hindi nakakapaglako. Ano? Mga isang linggo na? Nagwika nga ang isa nilang tinanong na hindi pa naman umano nangyari yon na ganoon katagal ang mga ito na hindi nagtinda. Kahit kasi umulan, ay naglalako pa rin na maglola. Ngunit ngayon ay inabot na sila ng isang linggo at hindi pa rin sila nakakadaan. Minda, nag-aalala ako. Baka may nangyari na sa kanila. Huwag kang mag-isip ng ganun, Amelia. Maraming salamat po sa inyo. Pero alam niyo po ba kung saan sila kumukuha ng mga kakanin para ibenta? Tinuro naman sila ng mga ito sa kabilang barangay umano at may nagluluto doon ng mga kakanin. Magtanong-tanong na lamang sila pagdating nila roon. Nang badalingan tinungo ng mga ito ang kabilang barangay at dito ay nagtanong-tanong ang mga ito sa mga tao kung saan may gumagawa ng kakanin na agad naman silang itinuro kung saan banda. Nung marating na nila ang lugar ay nagtanong kaagad sila. Magandang araw po, Manang. Pwede po ba magtanong kung kilala niyo po ba ang maglola nagtitinda ng kakanin? Nais po sana naming malaman kung saan niyo po sila kumukuha. Magandang araw din sa inyo. Ang maglolang Lila at Maring ba ang sinasabi mo? Sa akin nga sila kumukuha. Bakit? Alam niyo po ba kung saan sila nakatira at kung bakit hindi na sila naglalako? Hay, namatay kasi ang asawa ni Maring. Kaya, ayun, hindi na sila nakapaglako simula noon. Nangihinayang nga ako. Ang sisipag pa naman na maglolang yon, palaging ubos ang paninda. Ginang, alam niyo po ba kung nasaan sila nakatira? Pakiusap po, ituro niyo po sa amin. Sa kabilang barangay pa. Aakyat ng bundok. Ipagtanong niyo na lang sila. Kilala sila roon. Maraming salamat ho. Dali-dali na muli silang umalis upang tunguin ang lugar. Ngunit medyo may kalayuan ito mula sa bayan. Ang layo na nito, Mama. Diyos ko, ito ang nilalakad ng anak ko para makapaglako ng mga kakanin. Huwag ka na mag-alala. Sa oras na makita na natin siya, magbabago na din ang buhay niya. Ngunit pagdating nila sa lugar, ay hindi na makapasok ang sasakyan dala nila. Kaya iniwan na lamang nila ito at naglakad papasok sa loob ng isang maliit na sitio. At nang marating nila ang lugar, ay nagtanong-tanong sila sa mga taong kanilang makita. Magandang araw po. Saan po ba ang bahay dito nila Lila at Lola Maring? Andun pa sa dulo ng sitio ang bahay nila. Pero kung balak niyo silang hanapin, wala na sila dyan. Umalis na kahapon lang. Ano po? Saan po sila nagpunta? Hindi nagsabi eh. Pero palagay ko, baka hindi na sila babalik. Dala na nila ang kanilang mga gamit. Hindi. Ang anak ko, Minda. Huminahon ka.
Ginang, maaari niyo po ba kaming samahan? Sige, tayo na. Pumunta nga sila sa bahay ng maglola at nahabag si Amelia nang makita niya ito. Isang maliit na kubo at sira-sira pa at walang kuryente. Diyan lang sila nakatira. Nakakaawa nga ang mga kalagayan nila. Pero bilib ako sa kasipagan ng maglola, lalo na kay Lila. Kahit walang kuryente at malayo ang nilalakad, ay naging first honor pa rin sa kanilang klase. Ano po? First honor po si Ate Lila? Mukhang anak mo nga talaga si Lila, Amelia, dahil matalino rin. Ano'y kamo, anak mo si Lila. Anak mo ba siya kay Lito? Dito na nakumpirma nila na si Lila nga ang matagal na hinahanap nilang bata. Opo, anak po siya namin ni Lito, kaya ko po siya hinahanap para kunin. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Baka po may alam kayo kung saan sila pumunta. Wala akong alam. Hindi naman kasi nagsabi si Lola Maring kung saan sila pupunta. Ganun ho ba? Marami pong salamat sa inyo. Pumasok na sila sa kubo at dito ay napaiyak muli si Amelia. Ang anak ko, Minda, kung kailan abot kamay ko na makita siya, saka naman siya parang lumalayo sa akin. Pinaparusahan ba ako? Dahil sa ginawa ko dati na hindi paglaban sa kanila ng tatay niya? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Amelia. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin ang anak mo. Mama, huwag po kayong sumuko. Huwag niyo pong sukuan si ate. Hanapin po natin siya. Tama si Jella, Amelia. Magpakatatag ka. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Gayong may alam na tayo sa pagkatao niya? Tama. Hindi ako susuko. Hindi ko susukuan ng paghanap sa anak ko. Tumayo si Amelia at lumakad na muli sila. Tinungo nila ang paaralan kung saan nag-aaral si Lila. Ngunit bago yon, ay nag-iwan sila ng numero at sinabing tawagin sila kung sakaling bumalik ang maglola at magbibigay sila ng pabuya. Nang marating na nila ang paaralan, ay sarado na ito dahil nga bakasyon na at walang pasok. Ngunit nagtanong sila sa mga tao kung saan nakatira ang mga guro sa paaralan. Hanggang sa may mahanap sila at doon sila nag-umpisa magtanong lahat ng detalye at impormasyon kung sino ang guro ni Lila. At tinanong nila hanggang sa mahanap nila si Myrna, ang guro ni Lila. Magandang araw ho, Miss Myrna. Ako nga pala si Minda at ito naman si Amelia at Jella. Magtatanong lang ho sana kami kung ikaw ba ang guro ni Lila? Ako nga po. Bakit ho? Ma'am Myrna, may alam ka ba kung saan pumunta sina Lola Maring at Lila? Wala na kasi sila sa bahay nila. Umalis na raw. Ano po? Umalis sa maglola? Hindi ko po alam kung saan sila pumunta eh. Muli namang nalungkot si Amelia dahil wala ding alam ang guro nito kung saan sila pumunta. Napakatalinong bata ni Lila. Napakabait pa. Pinakita ni Myrna ang video na kuha mula sa graduation ng talumpati ni Lila. Habang pinapanood ang video, ay kusang tumutulo ang luha sa mga mata ni Amelia, maging si Minda at Jella ay ganoon din. Kaya pinasa nito ang video sa kanyang cellphone at dahil hindi pa ganoon ka-advance ang teknolohiya at wala pang mga social media, ay sa cellphone lang nakasave ang video ng talumpati ni Lila. Kaya nang mapasa na, ay nagpasalamat na sila sa guro at nagbigay ng numero kung sakaling makita nito ang maglola. Dahil bigong makita muli ang anak, ay hindi maiwasang umiyak ni Amelia dahil hindi niya mawari ang hirap na dinanas ng kanyang anak, ngunit wala itong magawa. Hinayaan naman siya ni Jella at Minda na mapag-isa hanggang sa nakatulog na lamang ito sa kakaiyak. Samantala sa maglola naman ay nakarating na sila sa lugar ng kapatid ni Lola Maring. Medyo malaki ang bahay nito kaya natuwa sila dahil medyo nakakaangat ito sa buhay. Kaya naman kumatok sila roon at nang may bumukas ay isang babae ang humarap sa kanila na medyo masungit pa. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Magandang araw sa iyo. Dito ba nakatira si Maria? Kapatid niya ako, si Maring. Wala. Patay na ang nanay Maria ko. Kaya hindi na niya na siya makikita. Ano? Patay na si Maria. Bigla naman may lumapit sa kanilang isang lalaki at mukhang asawa ito ng babaeng nagbukas ng pintuan. Sino ba yung kumakatok na yan, Edita? Wala. Kapatid daw ni nanay. Pero wala naman siyang sinabi sa akin na
May kapatid siya. Ano nga palang sadya nyo? Bakit kayo pumunta rito? Dahil walang mapupuntahan, ay kinapala na lamang ni Lola Maring ang mukha para sa kanyang apo. Edita, maaari ba kami makituloy sa inyo ng apo ko kahit pansamantala lamang? Sandali, kakausapin ko lang ang asawa ko. Hindi na muna sila pinapasok at nag-usap nga muna mag-asawa. Hanggang sa ilang sandali lang, ay nagbukas na muli ang pinto at pinapasok na sila. Pumasok kayo. Maraming salamat. Tayo na po. Ganito ang kondisyon. Papayagan namin kayong tumira dito, pero kailangan mo na magtrabaho. Bawal ang tatamad-tamad sa bahay na to. Nagkakaintindihan ba tayo, Tia Maring? O sige, Edita, makakaasa ka. O sige, sumama kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang silid na tutuluyan ninyo. Sumama nga maglola, at dito ipinakita nga sa kanila ang maliit na silid na para sa kanila. Dito kayo matutulog, kayo na ang bahala rito. Sige, kami na ang bahala dito, Edita. Maraming salamat. Inilipag na nga na maglola ang kanilang mga gamit at inayos ang kanilang silid na tutulugan. Lola? Mukhang masungit yata si Tia Edita, no? Oo nga, Apo. Hindi ko kasi alam na wala na pala ang kapatid kong si Maria. Ngunit pagtiisan na lang muna natin ito, Apo. Wala kasi tayong ibang mapupuntahan. Wala pong problema sa akin, Lola. Basta kasama ko po kayo. Niyakap naman ni Lola Maring ang apo at pagkatapos ay lumabas na sila ng kwarto at pumunta na ng sala kung saan nandun ang asawa ni Edita na si Raul. Sa una ay takot pa si Lila. Dahil marami itong tattoo sa katawan at parang matapang nga itsura. Ngunit mabait naman pala ito at siya pa mismo ang nagsabi sa asawa na patuloyin sila. Tia Maring, upo po muna kayo kumain. Alam ko po, nagutom na kayo mula sa biyahe. Saka pagpasensyahan nyo na po si Edita. Ganun po talaga ugali nun. Maraming salamat. Sige na, Apo, umupo ka na. Umupo nga sila at kumain. Nga po pala, huwag po kayo mahiya sa akin ha. Saka pakihabaan na lang po yung pasensya nyo sa asawa ko. Medyo masungit kasi talaga yun. Kaya sundin na lang po natin yung sinasabi niya. Ganun kasi yung ginagawa ko para wala na lang away. Sige, Raul. Maraming salamat muli. Akala ko po, masungit kay Tia Raul. Hindi po pala. Ganun ba? Pasensya na kung natakot kita. Ang totoo, ganun talaga ang unang pagkakilala ng mga tao sa akin. Dahil sa mga tattoo ko. At siya nga pala, may anak din kaming dalaga. At mukhang nagmana sa nanay ugali. Kaya pakisamahan nyo na lang din. Apo, Tia Raul. Matapos ng kumain na maglola, ay nagligpit na sila ng mga pinagkainan at naghugas nito. Habang naghugas ng pinggan na maglola, ay dumating naman ang dalagang anak nila Edita at Raul na si Brenda. Kaya ipinakilala sila ni Raul dito. Tia Maring, Lila, siya nga pala yung anak namin ni Edita, si Brenda. Anak, ang Lola Maring mo. At ang pamangkin mo si Lila. Tay naman, alam niyo namang hirap na nga tayo dito. Nagpaakit na naman kayo ng palamunan dito sa bahay natin. Parang nahiya naman na maglola sa sinabi ni Brenda, kaya binawi yun ni Raul. Ay hindi naman anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Habang narito sila, tutulong naman sila sa mga gawaing bahay. Eh di mabuti, may labandera na tayo at katulong. Sabay talikod nito, kaya napahingi naman ng pasensya si Raul sa maglola. Sa pananatili na maglola sa poder na mag-asawang Edita at Raul, ay naging alila silang dalawa sa mga gawaing bahay. At minsan ay kulang pa ang pinapakain sa kanila, kaya naman hindi maiwasang mapayak ni Lola Maring dahil hindi ito ang inaasahang buhay para sa kanyang apo. Na kung tutuusin, ay mas maganda pa ang buhay nila sa dati nilang lugar na kahit malayo at mahirap, ay malaya naman silang gawin ang mga gusto nila. Hindi kagaya sa kalagayan nila ngayon na alila na nga sa trabaho, ginugutom pa, at ang masaklap ay kadugupan ng mga ito ang gumagawa ng pagpapahirap sa kanila. Kaya naman dito na nakapagdesisyon si Lola Maring na umalis. Umalis na tayo dito, Apo. Wala kang kinabukasan dito. Saan naman po tayo pupunta, Lola? Kahit saan. Basta umalis tayo dito.
Bahala na kung saan tayo mapadpad. Bumalik na lang po tayo dun sa atin, Lola. Gustuhin ko man, Apo. Pero wala pa tayong pera. Kaya patawarin mo sana ako. Hindi ko naman inakala na magkakaganito. Wala po kayong kasalanan, Lola. Kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay dumating si Raul. At dito ay may iniabot siyang pera sa dalawa. Naku, pasensya na po, Tia Maring ah. Ganto kasi talaga ugali ng mag-ina ko eh. Pero ito, tanggapin nyo na lang po siguro tong pera. Mas mabuti po siguro sa iba na lang po muna kayo. Pasensya na po talaga ah. Maraming salamat sa iyo, Raul. Sige lang po. Ingat po kayo ah. Niyakapan ni Lila si Raul at nagpasalamat sa kabaitan nito sa kanila. Malayong malayo sa ugali ng asawa at anak nito. Kaya bago pamadatnan ang dalawa ng mag-inang Brenda at Edita, ay umalis na sila, dala ang kanilang mga gamit. Samantala, walang araw naman na hindi hinanap nila Amelia, Minda at Jella ang maglola. Hanggang sa naisipan nila magtanong sa Pierre at humingi ng lista ng mga pasahero. Dahil sa may pera ay madali lamang nilang nakuha yon. Tiningnan nila ang mga pasaherong sumakay nung petsang umalis sa maglola, paalis ng kanilang lugar. At dito nga nila nakita ang pangalan ni Lila at Lola Maring. Ayon na din sa sinabi ng guru ni Lila na kompletong pangalan nito. Tumawid nga ng ibang isla maglola, kaya wala na ang mga ito sa lugar. Kaya naman hindi na din nag-aksay ng oras si Minda, Amelia at Jella at tumawid na ng dagat kung saan pumunta ang dalawa. Maghintay ka lang anak, hindi kita susukuan, mahanap din kita. Malawak ang islang kanilang pinuntahan at hindi din natin alam kung saan silang parte pumunta. Tsak mahihirapan tayo nito. Ngunit ganun pa man, ay hindi tayo susuko. Mama, ano kaya kung ipalathala natin ang mukha ni ate at magbigay tayo ng papuya? Ang talino talaga ng inaanak ko. Tama si Jella, yun nga gawin natin. Kaya naman pagdating ng mga ito sa lugar, ay naghanap kaagad sila ng iimprentahan gamit ang picture ni Lila. Mula sa kanyang eskwelahan, yun ang ginamit nila at pinaimprenta at pinalathala sa buong lugar. Kahit mayaman at may pera, ay mano-manong pinamigay ni Amelia ang mga poster ng anak. Kahit sinabihan na siya ni Minda na magpahinga na at nagbayad naman sila ng tao na magpapamigay ng mga poster ni Lila. Hindi Minda, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang anak ko. Pero baka magkasakit ka naman yan sa ginagawa mo. Hayaan mo ko Minda, pakiusap. Kahit sa ganitong paraan man lang maibsan ang nararamdaman kong pangungulila sa anak ko. Kaya naman hinayaan na lamang ito ni Minda na gawin ang gusto nito. Ngunit dahil sa pagod at pagkadismaya ay sumama ang pakiramdam ni Amelia kaya bigla na lamang itong bumagsak. Mama? Mama? Ninang? Ang mama ko? Diyos ko Amelia, gising. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Jella, huwag mong iwan ang mama mo. Tatawag ako ng tulong. Apo Ninang, bilisan niyo po. Tumawag ng ambulansya si Minda at dinala nila sa ospital si Amelia. Dito ay nalaman nilang bumaba ang dugo nito dahil sa puyat at nagbi-bleeding pa ito dahil sa nararamdamang stress kaya kailangan itong salinan ng dugo. Diyos ko, ang hirap pa namang hanapin ng type AB na dugo ni Amelia. Pero, sige po doktor. Ninang, ako po, baka po pwede ako. Hindi Jella, hindi kayo pareho ng blood type ng mama mo. At sa dugo ng papa mo ikaw nagmana. Ano po ang gagawin natin, Ninang? Huwag ka mag-alala, si Ninang na ang bahala doon. Kaya bantayan mo muna dito ang mama mo ha. Apo Ninang? Umalis naman si Minda para maghanap ng dugo. At dito ay kinuha ni Jella ang telepono ng kanyang mama Amelia at tinawagan nito ang kanyang ama na si Amado. Hello Amelia, napatawag ka. Papa? Si Jella po ito? Jella anak, bakit nasa yung cellphone ng mama mo? May nangyari ba? Nasa ospital po si Mama, Papa. Puntahan niyo po kami rito. Sige, sabihin mo kung nasan kayo at pupuntahan ko. Sinabi ni Jella ang lokasyon nila, kaya naman dali-dali nagbisi si Amado at pinipigilan pa siya ng kabit nitong si Carmina. Saan ka na naman pupunta Amado? Ha? Kailangan ako ng anak at ng asawa ko ngayon. Kaya wag mo akong pipigilan.
Sige na, umalis ka sa daranan ko. Pag umalis ka sa pintuan na yan, huwag ka nang babalik kahit kailan. Wala akong pakialam sa'yo. Tabi! Ngunit hindi nagdalawang isip si Amado na umalis upang puntahan na mag-ina nito. Samantala sa maglola naman ay ilang araw na silang sakali lamang natutulog dahil wala naman silang matutuluyang iba at ubos na din ang kanilang pera. Dahil doon ay sumama din ang pakiramdam ni Lola Maring dahil na din sa ginaw at gutom. Pero hindi nito pinapakita sa kanyang apo hanggang sa nawalan din ito ng malay dahil sa mataas na lagnat. Nagsisigaw ng tulong na umiiyak si Lila sa gilid ng kalsada at dito ay nadaanan ito ni Amado na sakay sa kanyang sasakyan kaya naman itinabi niya ito. Bata, ano nangyari? Napano ka? Tulong po. Ang lola ko, nawalan po siya ng malay. Agad na pinuntahan ito ni Amado at tiningnan ng matanda. Nang suriin niya ay nalaman niyang mataas ang lagnat nito kaya naman mabilis na itong binuhat at isinakay sa kanyang sasakyan. Bata, sumakay ka na. Halika na, dali natin sa ospital ang lola mo. Mabilis na pinaandar ni Amado ang sasakyan at tumungo sa ospital kung saan andun din nakakonfine ng asawang si Amelia. Nang makarating na sila ng ospital, ay agad na dinala sa emergency room si Lola Maring. Hindi iniwan ni Amanda si Lila. Dahil naawa ito sa bata, hanggang sa ilipat ng ward si Lola Maring at sinabihan siya ng doktor na ayos na si Lola Maring at kailangan niya lang magpahinga. Dito na napanatag ang loob ni Amado. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lagay ng lola mo, bata. Kailangan niya lang magpahinga. Bantayan mo lang siya rito at babalikan ko kayo. Maraming salamat po sa inyo, Mama. Ito ang pera. Bumili ka ng pagkain mo at kumain ka. Para hindi ka rin magkasakit. Sige po. Salamat po ulit. Sige na, taalis muna ako ha. Ikaw muna bahala rito ha. Umalis na nga si Amado para puntahan si Najela na nasa private room sa taas ng ospital. Habang nasa ibaba naman si Lila naka-confine. Iniwan muna ni Lila si Lola Maring para bumili ito ng pagkain. Pagbalik nito, ay nakita niya na nakalagay sa karatula na kailangan ng dugo na AB at kapareho niya ng dugo niya. Magbibigay umano ng malaking halaga ang sino man magdodonate ng dugo na ganoon. At dahil sa isip ni Lila na kailangan nila ng pera pambayad sa ospital at pamasahe pa uwi, ay naisip nito na mag-donate ng kanyang dugo. Kaya naman bumalik muna ito sa kwarto kung saan nandoon ang kanyang lola at nakiusap sa katabi nito na pakibantayan muna ang lola nitong natutulog. Pumayag naman ang katabi nito kaya naman tinungo ni Lila ang mataas na palapag ng ospital para puntahan na naghahanap ng dugo. Samantala kay Amado naman ay nagulat si Minda nang dumating ito. Amado, bakit ka narito? Tinawagan ako ni Jella. Kamusta siya? Masama, kailangan siyang masalinan kaagad ng dugo. Ang problema ay mahirap makita ang type ng dugo niya. Pero nagpaskil na ako ng karatula sa buong ospital. Sana nga ay may kapareho siyang dugo rito. Nagising naman sa Jella at nakita niya na dumating na ang papa nito kaya naman tumakbo itong niyakap ito. Papa? Si Mama po. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ang mama mo. Patawad anak sa pagkakamali ng papa. Hayaan mo. Hindi ko na kayo iiwan ng mama mo kahit kailan. Tutulong ako sa paghahanap sa kapatid mo sa oras na gumaling ang mama mo para hindi na siya magkasakit pa. Salamat po, Papa. Habang nag-uusap naman ng mag-ama at si Minda ay may pumasok na nurse at sinabing may nakita na silang donor ng dugo na tugma sa dugo ng pasyente. Talaga? Naku, maraming salamat. Asan siya? Nagulat si Jella at Amado nang makita si Lila. Ikaw? Ate? Ate Lila? Tumakbo si Jella at niyakap si Lila. At dito na nagulat si Minda dahil nakita na nila ang anak ni Amelia na matagal na nilang hinahanap. Diyos ko, isang milagro ang binigay mo sa dami ng pwede magbigay ng dugo sa kaibigan ko. Ang anak pa niyang matagal nang hinahanap ang magliligtas sa kanya. Jella? Anong ginagawa mo rito? Saka Mama, bakit din po kayong nandito? Siya ang papa ko, Ate Lila, at ang mama ko ang kailangan ng dugo na siyang mama mo rin, ate.
Nagulat naman si Amado sa narinig na sabi ni Jella, pero hindi muna ito nagsalita. Ano? Mama ko? Ate, magkapatid tayo. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo eh. Ate pala talaga kita. Lumapit naman si Minda kay Lila at walang ano-anong lumuhod ito at niyakap ng mahigpit si Lila na napapaiyak pa ito. Salamat. Salamat at nakita ka na din namin. Hindi mo alam kung gaano ka hinanap ng mama mo. Walang araw na hindi ka niya iniisip. At ngayon, hindi ko akalain kung kailan niya kailangan ng tulong. Saka ka naman dumating. Hindi naman namalayan ni Lila na bigla na lamang tumulo ang luha sa mga mata nito nang makita ang nakahigang ginang na walang malay. Nurse, ihanda niyo na po ang gamit. Tumango naman ang nurse at lumakad na. Hinawakan naman ni Lila ang kamay ni Amelia. Kung alam lamang ni Amelia na dumalaw na ang kanyang anak na hinahanap at matagal nang nawawala. Andito na po ako, Mama. Ililigtas po kita. Inihanda na nila ang isang higaan sa tabi ni Amelia at tumiga na doon si Lila. At dito ay sinimulan ang pagsalin ng dugo sa kanyang ina. Hindi naman mapigilang umiyak ni Minda nang makita ang mag-ina na hawak kamay pa. Lumipas sa mga oras at naging matagumpay ang pagsalin ng dugo kay Amelia. At ilang sandali pa ang lumipas ay nagkamalay na ito. Nasaan ako? Nakita niyang umiiyak si Minda at Jella at nandoon din si Amado. Mama, gising na po kayo. Salamat naman po. Ano nangyari, Minda? Sinalinan ka ng dugo, Amelia. Ano? Saan kayo kumuha ng dugo? Hindi ba mahirap hanapin ang blood type ko? Napangiti naman si Jella at si Minda. Tumingin ka sa kanan mo, Amelia. Tumingin nga si Amelia sa kanan nito at nakita niyang isang batang natutulog sa isang higaan. Niligtas ka ng anak mo, Amelia. Niligtas ka ni Ana. Apo, Mama. Nakita na po natin si ate. Ayun na po siya oh. Siya po ang nagbigay ng dugo po sa inyo. Kahit na mahina pa ay tumayo si Amelia at lumapit sa natutulog na si Lila. At dito ay napaiyak ito ng sobra sa tuwa. Totoo ba, Minda? Totoo ba na nakita na natin si Ana? Totoo, Amelia. Siya si Ana. Ayun na siya. Katabi mo na din sa wakas. Nagising na din si Lila at nakita ang isang babaeng umiiyak sa tabi nito. Anak? Anak ko? Ana? Mama, salamat po at magaling na po kayo. Oo, anak. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Niyakap ito ni Amelia na mahigpit at sumali na din si Jella. Hindi naman maiwasang maiyak ni Minda at maging si Amado ay ganoon din. Matapos yon, ay nalaman nila kung bakit napunta sa ospital si Lila dahil dinala pala sila ni Amado sa ospital nang tulungan niya ang mga ito. Hindi niya akalain na ang kanyang tinulungan ay siya din palang tutulong sa asawa nito para masalin ng dugo at ito din ang kanilang hinahanap na bata na parang sinadya ng pagkakataon na siya ang makakita sa maglola. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Amelia sa kanya. Nilipat din nila ng pribadong kwarto si Lola Maring katabi ng kwarto ng Amelia para mas madali kay Lila ang punta ng dalawa. 2 araw ang lumipas ay nagising na si Lola Maring. Kaya naman tuwang-tuwa na si Lila. Lola? Lola, salamat at gising ka na po. Apo, nasan ako? Nasa ospital po kayo, Lola. Ano? Lumabas na tayo rito, Apo. Wala tayong pambayad. Nang may bigla naman nagsalita at ito ay si Minda. Huwag ho kayong mag-alala, Lola Maring. Wala po kayong babayaran. Mula ngayon, magbabago na po ang buhay nyo. Ano ibig mong sabihin? Anak po ng isang milyonarya yung apo ninyo, kaya wala na po kayong dapat na ipag-alala mula ngayon. Opo, Lola. Nakita ko na po ang mama ko. Dito din pala po siya sa ospital at magkatagal na niya po akong hinahanap. Bagamat naguguluhan, ay hindi na lamang muna pinansin ni Lola Maring. Lumipas ang ilang linggo, ay kapwa na lumabas ng ospital sina Amelia at Lola Maring. Dumiretso sila sa bahay nila Amelia at dito nagulat ang dalawa dahil sa laki nun. Mula ngayon,
Dito na po kayo titira, Lola Maring. Lila, anak. Totoo ba itong nakakita ko? Hindi kaya patay na ako. Kaya ako nakakapunta sa malaking mansyon na ganito. Lola naman eh. Huwag po kayo magsabi ng ganun. Tama si Lila, hindi pa ho kayo patay. Nagbago lang po ang buhay nyo. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Ngayon, hayaan nyo namang ako ang mag-alaga sa inyo. Napaiyak naman si Lola Maring dahil sa hinuha niya ay hindi niya naisip na mayaman palang ina ng kanyang apong si Lila. Kaya naman laking pasasalamat niya dahil magiging maayos na ang buhay nito. Masaya namang nilibot na Jella si Lila sa buong bahay nila at masayang pinakita ang mga laruan at mga damit nito. Ayun, Manang. Mabili ka ng mga laruan dyan. Pati na rin damit. O kaya, magpabili na lang tayo kay Mama. Ang dami naman ito, Jella. Una tayo magpabili. Kasi sayang lang naman at hindi magagamit. E di ipamigay natin. Talaga? Pwede natin ipamigay ito? Naman, Manang. Lahat ng gusto mo, gawin natin. Kaya ipinamigay nga nila ang mga laruan at mga damit na hindi na nila nagagamit sa mga kapuspalad. Sa pananatili ni Lila sa poder ng kanyang inang si Amelia ay bumawi ito. Binigay ni Amelia lahat ng gusto at pwede nitong maibigay sa anak. Lumipas sa mga taon, nagdalaga na sina Lila at Jella at kapwa ang matataas sa mga grado ng mga ito. Nakapagtapos ng pag-aaral si Lila na isang valedictorian at si Lola Maring at Amelia ang nagsuot ng medalya ni Lila. Muli nagtalumpati ang dalaga at kagaya ng elementarya ay maraming umiyak sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi at pinagdaanan sa buhay. Lumipas pa ang 2 taon. Naging valedictorian din si Jella at si Amado at Amelia ang nagsuot ng medalya dito kaya tuwang-tuwa ito. Muli nagkabalikan si Amado at Amelia at naging masaya ang kanilang pamilya hanggang sa dumating ang araw na pumanaw si Lola Maring. Dinala nila ang labi nito kung saan nakalibing si Lolo Pedro at inialay ni Lila ang mga medalya at diploma sa puntod ng kanyang mga abuelo. Salamat po sa inyo, Lolo Pedro, Lola Maring. Tinupad ko po ang pangako ko sa inyo na makakapagtapos po ako. Ito na po ang medalya at diploma ko. Saan man po kayo ngayon? Alam kong masaya na po kayo para sa akin. Nawala man kayo, mayroon naman akong naging bagong pamilya na pumalit. Lumapit na sina Amelia, Amado, Jella at Minda kay Lila at niyakap ito. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Lila, ang anak ng milyonarya. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat at magandang araw po muli sa lahat.